dito. Kaya nga siya iniimbitahan ko, next hearing. Iniimbitahan ko siya na pumunta dito para mag-testify. Masa? Ha? Pamasahian ko siya. Gusto niya. Oh, nagkastos yung pera yung komite ko. Pamasahin niya. Back and forth. Sir, yung sa unahin mo namin sir sa hall sa Batangas, no? So the purpose of the hearing was that to clarify kasi sir, di ba nagkaroon nga ng parang initial allegation na biglang nag-iba yung presyo yung drug na nasa bar. Pinapakaro ko lang sa kanila. What's the real score? Kasi nga, maraming insinuations na bakit masyadong overestimated. Tapos yung actual pala ay mababa. So, i-explain man nila na estimate lang talaga yun. Estimate lang talaga yun. At yung pinapoint out ko yung punto na yung bagong discovery. Palagi natin sinisisi pag mayaming drugs na pumapasok sa Pilipinas, palaging trafficker niyan ay mga Chinese. Diba? Ngayon, ang nagta-traffic na siya bungay, mga puti na. May mga Canadian na, may Filipino-American na. Mga puti na ang nagpadala na siya po dito. So yun lang, pinupunta out ko lang. Sir, satisfied kayo sa paliwanag ni DLLG Secretary Alfred Regarding kanina? Regarding sa... Yung sa anomalya, sa yung paglilinaw niya na... Actual amount? Yung pinakita rin yung mga video. Well, satisfied ako. Satisfied ako. Wala naman siguro motibo yung nandun yung secretary, nandun yung chief PNP. Wala naman siguro sila motibo na mag-savings, no? Napakababaw ng bilang, mag-savings sila ng droga. Talagang mali lang yung estimate talaga. Masyado malayo na yung estimate. Siguro na overjoyed lang sila na malaking hulog ng langit na accomplishment yun, na overestimate lang nila para maganda talagang accomplishment na lalabas. Pero lumabas naman talaga ang totoong weight na gano'n lang. Actual weight. Pagkatapos sa tinimbang. Sir, yung sa Coast Guard mo, they were suggesting na baka dapat magkaroon ng parang mandatory parang checkpoint. Kasi sir, nagagamit na rin daw yung pag-transport ng drugs through ports. Ano sir yung nakikita nyo? Yun nga daw, meron daw kasi yung ano ba yung sinabi nila sa Marina? Circular sa Marina na hindi sila basta-basta maka-board ng mga private na mga sailboat o mga private na mga yate. So yun naman pala ang ginagawa ngayon ng mga sindikato, ginagamit ng mga yate para to transport drugs. So gusto nila na magkakaroon ng legislation to allow them to board anytime or to inspect upon entry dito sa Philippine jurisdiction ng mga foreign vessels na pumapasok sa ating area of responsibility. Gusto nila na i-empower sila na masita itong mga private na sasakyan na ito through legislation. So, pag-aralan niya ng aking legis kung paano na may gagawin yan. Sir, are we talking about Marina o Coast Guard? Na walang parang power? Sinusundan nila yung Marina kasi yung nag-control sa lahat sa nag-regulate sa lahat ng mga seagoing vessels sa Marina. Ang Coast Guard kasama lang yan doon sa nag-implement ng mga regulations na yan. So gusto nila na yung Marina circular ba yun? Mabago. Pero mas mabuti kung through legislation talaga. Magkaroon ng national law empowering them to conduct inspections on private na mga sasakyan na posibleng magagamit in transporting drugs, in trafficking drugs into our country. Pero kung circular lang sir, di ba madali lang through the DOTR na... Pwede nga, gusto nga daw ng Marina na i-amend. I-amend yun. So, sana, bilisan nila. Kasi kung gagawa pati ng batas, matagal. Yun sa issue ng kay Morales,
Ano ba ito? Yung listahan na pinag-uusapan ko na nababanggit ang pangalan ng presidente na supposedly nandun sa drug list before. Paano ba? How do the public look at this, especially nowadays? We have to look at it objectively. Dapat walang halong politika, walang halong kung ano-ano man. Tingnan natin yun. We focus on the facts, on the ground. Tutukan natin yun. Kaya nga hindi ko in-adjourn ng hearing. Meron pa tayong another hearing para yung additional resource persons na pwede nating imbitahan natin. Sir, at this... Considering na yung mga statement na gano'n, wala namang papel na o dokumento na i-submit sa inyo to prove yung mga ganong klase ng mga allegations. Paano natin tingnan yung mga Sabi ko kaya, deadlock. Deadlock tayo. Ang PDEA nag-claim na non-existent yung mga papilis na yan. Yun naman, sir. Oh, that's official statement kami from PDEA. So, who am I not to believe PDEA? Naniniwala ko sa kanila na wala talaga yung papilis na yan. At ito naman si Morales, na nagsasabi na siya ang gumawa ng papilis na yan, na kumalat ngayon, nandun na kay Marlica, at nagkalat na sa buong social media. Hindi ko rin pwedeng sabihin na hindi totoo yung sinabi niya. Diyan naman talaga yung dokumento. Paano nga lang, yung soft copy. Soft copy yung nandun sa kanya. Yung pinapakita. Inamin niya na siya ang gumawa niya. Permado pa nga niya eh. So hindi ko rin pwedeng i-deny yun. So magdagdag pa tayo ng additional investigation para to establish talaga kung sino ang nag-leak nito. Sino ang nag-leak nito itong papel na ito. Sir, so ano yung parang end game nito? If ever, after ng series of hearings, ay ang patunayan na legit yung kay Morales na nandun yung pangalan ni Pangulong Marcos before. The end game Yes. is for truth to come out. Yan ang end game. Wala tayong ibang end game dito na ibang mga vested interest. Wala tayong ibang nakatagong mga agenda. Wala. Latag natin lang sa table. Ang gusto natin yung katotohanan para makorek na itong mga pangyayari nito. Kasi, remember, ito nga, unauthorized disclosure of these classified documents may bring a country down. Hindi pa bagsakin ng isang bansa dito dahil lang sa ganung klaseng pagpalusot dito mga papel na ito. Sir, yung si Maharlika is identified to be allied or supportive of former boss mo, si Walang klaro yan, kahit saan man yan. Punta kay Terrorante, tapos napunta rin kay Bumbong, tapos wala naman, ganun-ganun lang yan. So how do you feel na parang ina-accuse ka talaga no? Yes, klaro man yun na pinost niya eh. Kaya nga, I feel insulted and it's very unfair accusation because I'm doing my best to conduct a very objective and a very fair hearing. Baka hindi niya gusto na gusto niya yung gusto niya masusunod. No, I am the chairman, I have to run the show. Baka gusto niya na kagad na i-crucify dapat natin yung tao na gusto nilang i-crucify. Yan ang gusto niya, kaya nagalit siya sa akin. How unfair these people are. Na-accuse pa ako na baka nabayaran daw ako ni Lisa Marcos. God damn. Nasa tingin mo, nagpapagamit siya? Ha? May tao behind her. I don't know. Kaya nga siya iniimbitahan ko next hearing. Iniimbitahan ko siya na pumunta dito para mag-testify. Nasa Ha? Pamasahian ko siya. Gusto niya. Oh, naggastos yung pera yung komite ko. Pamasahin niya. Back and forth. Pero sir, malakas ba yung loob niya? Then out of the country siya, kahit dami niya sinasabi na pwede. Most likely. Baka ganun. Napaka-dangerous mo, di ba? No, the very fact that ganun na lang niya kung tirahin yung chairman ng komite na nagkakandak ng honest to goodness hearing. Ha? Ganun na lang kung tirahin niya. Why? Because she's outside of the country. She's outside of the country. Wala bang pwedeng gawin? Pwedeng gawin yung
Considering, hindi lang naman ikaw, pati si Presidente and the first family. Na, ang dami niya tinitira. As I've said, hindi ako naging personal ng tao. Kahit hindi personal niya ako, still, I will treat her presence in my hearing, in the next hearing, objectively. Pero sir, wala kang info kung may tao behind her? Ha? Wala ka bang information kung may tao ba na nasa likod niya? Wala ko alam. Mahirap mag-speculate. Wala ko alam. Sa media, online lang. Virtual, sir. Yes, Ha? sir. Virtual. We cannot allow that virtual presence dahil kung magsinungaling siya, paano ko siya, i-contempt ko siya. Kung i-contempt ko siya, wala akong jurisdiction sa kanya, hindi ko siya makulong kung magsinungaling siya. Unfair yan sa mga nakulong natin dito na nagsinungaling. Sa Diba? embassy. Sa embassy, sir. Sa Ha? embassy. Punta siya ng Philippine Embassy. Pwede. Basta doon sa embassy. Pero it is worth it, sir, kasi Ha? yung credibility niya, na ikaw ang inakusahan na nabayaran ni First Lady. So, worst asset yung kanyang sasabihin sa komite mo. Still, to set the record straight and to klaruhin natin ito lahat. Mahirap yung hindi natin maklaro lahat ito. Marami pang tao na maluloko. Marami pang tao maniniwala na kung ano-anong pinagsasabi. Kailangan maklaro natin ito. I am here for truth. Paano makuha natin yung katotohanan? Wala akong tinatago dito. Sinasabi niyo na takot ako sa Malacanang, na gano'n-gano'n. Oh my God. We are a co-equal branch of government. Hindi tayo pwede takutin dito. So sir, next hearing, invited na po siya. Guys, Ha? Next hearing, invited na siya, sir. Ano? Next hearing, invited na po siya. Invite natin siya. Paano papadala, sir, yung Ha? paano yung invitation sa kanya? Of course, establish natin kung paano natin sa harapan ng address. Dala natin siya ng invitation doon. At kung sabihin niya wala siya pamasahe, gagastusan ko yung hingi ako na imuwi kay Ispe.